Tignan mo nga to, tol. So, tignan mo nga yung ano ni nanay. May gamit naman siya. Yung may Patsaing. bit. Pauwi na sana kami na napansin namin ang isang maliit na barong-barong malapit sa dagat, kaya pinuntahan namin ito. Pag-aari pala ito ng isang babae. Sobrang naawa kami sa kalagayan ni ate. Bukod sa malapit na ito sa dagat, gawa lang ito sa tagpitaping plastic. Natakot si ate sa amin. Akala niya hulihin namin siya. Akala niya paalisin namin siya sa bahay niya. Sa pagtatanong namin, nalaman namin si ate ay taga-alang-alang Leyte pala. Nandito siya sa Tacloban para maghanap ng trabaho. Kaso hanggang ngayon, nahihirapan siya kasi wala naman daw siyang pinag-aralan. Natanong din namin sa kanya kung nasaan ba yung pamilya niya. Pero sabi niya, patay na daw lahat ito. Namatay daw ito nung tumama yung Typhoon Yolanda sa Leyte. Sobrang nakakaawa at nakakapanglumo ang kalagayan ni ate. Na halos natutulog na siya sa lupa dahil ang higaan niya ay kapirasong karton lang at hindi sakop ng buong katawan nito. Wala din siyang kumot na panglaban sa lamig ng gabi. Kahit mga pinaglumaan na pambabae, Mga damit. barapan. Tol, itong pakita mo, tignan mo nga to, tol. So, tignan mo nga yung ano ni nanay. Oh, Ito transparent pag na ulan, basa talaga. hindi nakalabas yung ulan. Pasok lahat. Ito ba? Maliit lang, barong-barong. Niya. So, ito lang yung higaan mo, nay. So, paano yung pagkain mo ngayon dito? Minsan po, nagluluto ako. Saan ka nagkuha ng niluluto mo? Diyan lang. Tapos dito ka lang din magluluto. Dati kung mag-ulan, basa ka sa loob. Wala naman yung kuha. Sa dagat siya. Sa kagaya ito, pag umuulan. Sa amin. Pagka umuulan. Ayan, dahil ito. Oh, ito nagulan na. Tatanggal lang kasi hindi naman nakapako. So, ayan. So, nay. Hindi pa naman safety dito. So, bukas na ibalik ka. Nakausap namin ang kapitbahay ni ate. Nagtanong kami tungkol sa kanya. Ang sabi niya, dati, sa may puno ng niyog lang daw ito natutulog. Doon rin ito naliligo at doon rin nagluluto ng kanyang pagkain. Sa awa ni kuya, pinagawa nito ng konting barong-barong, isang maliit na barong-barong na pwede niyang matirhan pang samantala. Patsaing. Sabi ni kuya, nag-offer na daw siya sa bahay nila pero ayaw ni Aling Dina. Mas okay na raw dun siya sa barong-barong niya. Nung araw din yun, binalikan din namin si Aling Dina. Dala ang mga bagay na kailangan niya, lalo na ang higaan, kumot, kunting pagkain at iba pa. May bihis ka? Sige lang, babalik kami. Kulang. Kal, pawan ng kal. Pawan ng dito kayo. Inayos na rin namin ang kanyang bubungan para naman pag umulan hindi siya mabasa. Inayos namin yung mga part na hindi naman kasi nakapako. Na tipong pag nahangin lang, baka mababaklas na agad. Ilalapit na rin namin to sa LGU at sa barangay na kahit papaano man lang matulungan si Aling Nina.
Malipat man lang sa ligtas na lugar at hindi doon, kasi hindi talaga siya ligtas, lalo na sa pagkagat ng dilim. Kahit nga ako mismo, sinubukan kong pumasok sa kanyang barong-barong. Sobrang nahihirapan ako. Kailangan mo pang yumuko or paupo ka pagpasok dahil hindi ka taga magkakasya. Sa loob nito, tamang isang tao lang talaga ang pwedeng magkasya at tanging paupo pag ikaw ay papasok. Sa totoo lang, sobrang bumilib ako kay Aling Lina dahil sa ganong sitwasyon niya, gumagawa pa rin siya ng paraan para mabuhay. Nagtatrabaho siya, pa-extra-extra sa palengke. At least kahit papano, kumikita siya sa tamang paraan. Na kahit ganun man ang buhay niya, hindi siya pumasok sa anumang illegal at pwede niyang ikapahamak. Totoo lang, mas lamang pa nga siya sa iba eh. Yung iba, kontrang problema lang, sumusuko na. Samantalang siya, hanggang ngayon, kahit mag-isa lang siya, kahit ganun ang sitwasyon niya, lumalaban pa rin siya. Lumalaban ng patas at nabubuhay ng marangal. Dagat pa naman talaga.